Lagi ka rin bang nababalisa at nag-aalala tungkol sa iyong kinabukasan? Para sa iyo ang bago nating series na Conquering Doubts and Worries. Anak, ako na. Ilang buwan nang hindi nababayaran si Jonas ng kanyang kliyente. Dahil sa kaliwat kanang pressure at pagkabalisa ay mabilis na siyang pumitik. Umikli ang kanyang pasensya at naging magagalitin. Marami rin siyang mga ginagawang desisyon na lalo pang nakakadagdag sa problema. In the Bible, Moses also experienced the consequence of anxiety. The Israelites' persistent grumbling made him anxious and angry. At dahil dito, hinampas niya ang bato ng 2 beses imbes na sundin ng utos ni God na magsalita lang dito upang lumabas ang tubig na hiniling nila. Afterwards, God told Moses na hindi na siya ang magdadala sa mga Israelita sa Promised Land. Ang bigat ng kinahinatnan ng pagkabalisa niya. Napansin ba ninyo na kadalasan, ang kasunod ng pagkabalisa ay ang pagiging magagalitin at pagmamadali? This then leads to impulsiveness, resulting in a person making poor choices. Ito rin ang nagiging dahilan ng pagkapit ng ilan sa patalim para matapos na ang problema nila. But Psalm 37:8 reminds us, do not fret. It leads only to evil doing. Kaya pala ilang beses tayong sinabihan ni God na huwag mag-alala. Nanganganak pala ito ng kasamaan. So instead of worrying, our Heavenly Father commands us to be still and know that He is God. Gusto mo bang makita ang paraan ng Diyos o ang paraan mo? It's like He is telling us, anak, ako na. Can you trust God and be still? Stillness is a powerful posture. Be immovable. Let's pray. Dear Jesus, anxiety often gets the best of me. Patawarin mo po ako. Please empower me to be still in the midst of trials. Tulungan mo po ako sa lahat ng problemang kinakaharap ko. In your powerful name I pray. Amen. Anong ikinababalisa mo ngayon? Before making any move to solve a problem, why not pause, pray, and sleep on it? Tomorrow morning, pray again and listen intently kung anong gustong ipagawa sa iyo ni God. Huwag kang mapupuot ni mababalisa, iyang pagkagalit, iwasan mo sana. Walang kabutihang makakamtan ka. Awit 37:8. We will win our battles against worrying kapag patuloy tayong nag-focus sa ating Panginoong Hesus na nagtagumpay na. Kaya join us again tomorrow for our series, Conquering Doubts and Worries. This is Jericho Arceo saying to you, huwag mong pangungunahan si Lord.